Sinabi ni Vice President Sara Duterte na pareho niyang tinanggihan ang hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang amang si dating Presidente Rodrigo Duterte na tumulong sa kandidato ng mga ito sa 2025 elections. Before ako mag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administrasyon para sa mga senators, senator candidates, at sabi ko sa kanya, hindi muna ako sasali sa midterm elections. Pahayag ni Duterte. Sa isa namang pagkikita namin ni former President Duterte, by chance nagkita kami ni former President Duterte, inimbitan niya rin ako na mangampanya, tumulong, sumuporta para sa mga candidates ng PDP. So sinabi ko rin sa kanya na hindi muna ako sasali sa midterm elections. Dagdag pa niya. Sa kabila nito'y magkakaroon daw siya ng heart-to-heart meeting kina re-electionists Sens, Bongo at Ronald Bato de la Rosa pagkatapos ng ikatlong State of the Nation address. Kailangan ko muna kasi pag-isipan kung ano yung direksyon ko sa midterm elections sa susunod na taon, kaya hindi pa ako handa na sumagot sa kanilang dalawa kung anong gagawin for the midterm elections. Aniya. Naglabas ng panibagong pahayag si Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, ukol sa mga kinakaharap niyang issue na may kaugnayan sa operasyon ng iligal na Philippine offshore gaming operations. Sa official statement nito na inilabas nitong Huwebes ng gabi, ay binanggit niya sina Senator Sherwin Gatchalian at Senator Hontiveros na dapat pagtuunan na lamang ang ilang issue gaya ng kakulangan ng pagkain at healthcare, imbes na ang pagbabanta sa kaniya na siya ay aarestuhin. Dagdag pa nito na sakaling may ebidensya ang mga ito laban sa kaniya, ay handa siyang humarap sa fair trial at proper forum. Hindi rin ito nangarap na gamitin ng ibang tao para mapalakas ang kanilang ambisyon sa politika. Pagtatanong pa nito sa mga mambabatas kung siya ba talaga ang pinakamalaking problema sa bansa o nais lamang nilang palabasin na siya ay isang kalaban. Magugunitang sinuspendi si Guo dahil sa patuloy na investigasyon ng Senado na may kinalaman siya umano sa operasyon ng iligal na pogo. Kinu-question din ng mga senador ang kaniyang pagkakakilanlan matapos ang paiba-ibang pagsasagot nito ukol sa kaniyang lahi at personal na buhay. Pinapaaresto na rin siya ng Senado dahil sa makailang ulit na itong binabaliwala ang imbitasyon nila sa nagpapatuloy na investigasyon. Gusto ko pong ipunto dito, hindi po ba maganda na expose natin sa taong bayan kung itong mga illegal pogos ay saang mga cities and municipalities meron para aware ang ating mga kababayan na meron palang illegal activities doon or doon kasi para dalawa po yan eh. Pwedeng sabihin natin involve yung LGU and police. Pwede rin namang hindi. Ang maganda po kasi, Mr. Chair, kung ma-expose ito, kung ako'y mayor at hindi naman ako involved, tutulong ako, magpa-participate ako sa PNP. Kung hindi ako involved. Kung ako naman involved, parang medyo mahihirapan ako na mag-participate or mag-cooperate do sa illegal activities. So, Mr. Chair, importante na alam ito ng taong bayan eh. Yes. So, Yes, sir. ulitin ko po yung tanong ko, Yusek, Yes, sir. Opo. General Cruz. Sangayon po ba kayo na-expose natin sa taong bayan kung anong mga syudad at anong munisipalidad ang merong illegal pogo sa kanilang area? Agree po ba kayo o hindi? Agree po ako. Actually, sir, Mr. Chair, we provided a list already kanina, sir. That's the complete list to include the address and the map kung saan, paano. We already provided it. Yes, thank you, Yusek, General Cruz. But in your level, hindi pa na-expose ito sa publiko? Ngayon pa lang po, sir, kung sakali. Mr. Chair, maganda po sana ma-expose ito sa taong bayan para itong mga may involvement dito medyo masakal at the same time makatulong po ang taong bayan para bantayan itong mga facilities na ito, Mr. Chair. So yung binigay po ni General Cruz na listahan, maganda i-publish ito. Mr. Chair, to continue with my interpellation,
Meron po ba tayong representative from DILG? Mr. Chair, pwede po bang malaman na sa DILG, di po ba bago ma-construct ang building, kailangan ng building permit at ang responsible person on behalf of the LGU, ito pong designated building official. Tama po ba, Mr. Chair? Before you reply, the chair would like to acknowledge the presence of our very supportive Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Sir, again, welcome. At kasama rin po natin si Congressman si Jojo Garcia of the 3rd District of Rizal via Zoom. Okay. Thank you, sir. Mr. Chair, tanong lang po sa DILG representative. Di po ba responsible sa issuance ng building permit, building official ng LGU? Tama po ba? Good afternoon, Mr. I'm Asik Billy Racho, Asik Professional. Tama po, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. And doon po sa building permit, nandun po yung mga legal documents. Kasama po dyan yung title ng lupa and technical design. Tama po ba, Mr. Chair? Mr. Chair, although hindi po ako ang nasa business permit, pero sa pagkakaalam ko, tama po kayo. Building permit po. And di po ba may responsibility yung building officials to conduct inspection do sa inapprove nilang building? Tama po ba o mali? Sa pagkakaalam ko, tama po at ang bawat munisipyo po ay may naka-assign pong officer sa ganyang bagay po. So, Mr. Chair, tama ba sabihin na may negligence ang building officials kapag na-construct yung building na katulad nun sa Bamban Tarlac, na kung saan meron ditong mga tunnels na I don't think na i-reflect po ito sa plano sa official plan. So kung nagkakandak po ng regular inspection ang building officials during the construction, malalaman niya to. Tama po ba, DILG, Mr. Chair? Mr. Chair, hindi po ako private sa particular na yon, ngunit tama po, maaari pong may pagkukulang, may pagkakamali. Yes, Mr. Chair, may negligence po dyan. May negligence, pwedeng involved siya doon. Kasi practice talaga po ng building officials yung mag-conduct ng regular inspection, especially kung billions of pesos ang amount ng building. May purpose din yan para kung may makitang mali, may pag-uusapan. Pag may pag-uusapan, may mapagkakasunduan. So nakikita ko po dyan, Mr. Chair, may negligence po ang building officials dyan. And doon po sa inquiry ni Honorable Congresswoman Pancho na kung ganyan na may illegal operations, nabanggit po ng CIDG, kung may complainant, tatrabaho sila. And I agree with the PAGCOR representative na may limitation yung kanilang powers, particular doon sa issuance of license to operate. And USEC General Cruz and CIDG, ang alam ko po, ang number 1 na makakatulong sa inyo, yung building officials and BPLO of LGUs. Why? Any time of the day, meron po silang powers to conduct inspection doon sa facilities. Talagang mahihirapan po kayo. Pero yung inyo pong talent, magagamit nyo with the support of building official and BPLO. Hindi sila pwedeng tumanggi sa inyo. Otherwise, obviously, involved sila doon sa illegal activities or operations ng POGO. So, binanggit ko lamang po yon dahil kay Honorable Congresswoman Pancho. Yung po ang the best na makakatulong sa inyo kasi napakahirap talaga kung ang PNP mag-ooperate even personnel of POCC, PAOK. Na imagine, paano ang discrete operation gagawin mo doon? Paano ka papasok doon? Samantalang kung the CIDG personnel, intelligence personnel, and the personnel of POCC
together with building officials and BPLO personnel, anytime pwede kayong pumasok. So I think makakatulong po yon kung mag-coordinate po kayo dito sa mga respective government officials. Balikan ko lang po yung CIDG. Yung nabanggit po ni Honorable Congressman Flores. General Francisco, kailan po ba kayo nag-assume as Director, CIDG? Mr. Chair, I assume as Director CIDG last May 2, 2024, Your Honor. So, bago po kayo. Yusek, General Cruz, meron pong dalawang incident information na nag-operate yung CIDG teams. Dalawang operation ito. At nagkaroon ng positive result. Positive in the sense na may illegal operations do sa kanilang ni-raid. Tama po ba? Dalawa yun? Opo. Opo. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Yusek General Cruz. Pwede po bang malaman kailan, anong taon nangyari yun? Both happened in 2023. The first raid was done by CIDG. And yun sa amin pala, sir. Yung una, sir, is 2023, and then yung sa amin, sir, yung latest one, 2024. Anong month, Mr. Chair? Yung month na, Mr. Chair, may I? The first CIDG raid was on February 1, 2023. Thank you, Mr. Chair. So very clear, hindi pa yun pa na time, wala pa sa position si General Francisco. Tama po ba, Yusek? General Cruz? Yes, sir. Dalawang operations yan. And ang information po, lahat ng involved do sa dalawang operations na yon, yung term sa atin sa PNP, yung sinibak o transfer, instead na mabigyan ng commendation or award, minalas pa. More or less, ilang personnel po ito, Yusek, General Cruz? Yung pagkakaalam ko, sir, yung sa amin, itong 2024, sir, ay wipe out yata yung buong team, sir, nung NCR, CIDG. And yung first raid noong 2023, sir, na-wipe out naman yata doon yung Region 3 commander, sir, ng CIDG. Mr. Chair, illegal operations ng Pogo. And there are police personnel, may dedikasyon sa trabaho. Nagtatrabaho. Nagtrabaho, may maganda resulta, sinibak pa. So, Mr. Chair, dapat po maimbestigahan ito properly. Why? Kung hindi po natin po protektahan ang mga police personnel natin na nagtatrabaho ng maayos at may dedikasyon, kapalit, mamalasin pa, parang sinasabi natin, huwag silang magtrabaho. Hayaan natin yung illegal operations ng Pogo. So, hihina po ang puwersa ng kapulisan kung ganyan na may nagdidikta sa likod ng mga ito without due process, sinisibak yung mga pulis natin, Mr. Chair. So, follow up lang, Mr. Chair, doon po sa interpellation ni Honorable Congressman Flores, dapat po maimbestigan ito properly. Wait. Yes, Mr. Let me clarify. I must be educated on that issue. A while ago, Congressman Kit Flores mentioned yung